PBL Problems Alert, PLDT hihina, KKD Baron Reyes paano na, EYA tambay muna, CMFT nawalan ng leader. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Sa November 5 nga ay kick-off na naman ng nag-iisang professional league sa Pilipinas, ang PBL. Tapos na nga rin ang kanilang PBL Content Day, kung saan ay talagang ready na talaga sa mga upcoming games. Subalit tila may ilang mga aberya na kakaharapin ng ilang teams. Unahin na nga natin ang Team PLDT. Kung makikita natin ay intact ang team at talagang malalakas ang players, subalit mayroon silang kaunting pagsubok. Sa pag-alis nga ni Rhea Di Maculangan sa team, dahil sa kanyang planong pagpapamilya, ay maiiwan muli si Kim Fajardo bilang main setter ng team. Subalit kamakailan nga lamang ay inoperahan si Kim sa kanyang tuhod matapos nilang malaglag sa nakaraang PBL Reinforced Conference, kung kaya't hindi pa siya ganon fully recovered at 100%. Bagaman nagbabalik muli si Angie Ligacion na minsan ang napunta sa Farm Fresh, iba pa rin talaga ang sets ni Cuff at ang koneksyon nito kina Majoy, Reyes at sa nagbabalik na si Kim D. For sure ay panibagong adjustment ito kung magiging madalas ang palitan ni Ligacion at Kim Fajardo. Samantala, gaya ng nabanggit na papalapit na nga ang PBL, ay mukhang wala pa ring team si EYA Laure dahil sa non-compete clause na ipinataw ng Sherry Tigo. Kung saan nga ay hindi pa siya maaaring maglaro sa ibang team sa buong 2024-2025 season. Kaya naman kung hindi pa talaga magiging cleared si EYA, ay talagang tambay muna siya pagdating sa pagbabalibol or paglalaro. Nakakalungkot isipin dahil sa kanyang eagerness to play at maraming mga teams ang gustong makukuha sa kanya, pero dahil sa kondisyon ng kanyang Sherry Tigo ay hindi siya makakapaglaro. Nagsimula nga raw ito sa isyung hindi nabayaran si EYA habang may duty ito sa alas. Well, kung matatandaan nga natin ay hindi pa sana paglalaroin si EYA at Nierva ni Sherry sa sunod na laban noong alas, nga lamang nagkaroon ng agreement muli na pwede naman silang maglaro, subalit malamang ay nagkaroon nga ng issue sa pagpapasahod. Kaya naman dito na umusbong ang pagpapabuyout ng contract ni EYA Laure. Usapang Choco Mucho naman tayo. Isang player ang nalagas which is Maddie Madayag, ang kanilang team captain. We know ang kayang gawin ni Maddie to lead the team at very vocal din talaga siya. Kaya naman sa pag-alis niya ay malaking role iiwan niya sa bagong team captain na si Sisi Rindina. Subalit hindi na rin ito bago kay Sisi dahil isa na rin si Sisi sa naglilid ng team noon katulong ni Maddie. Talagang kaabang-abang ang mga aksyon sa PBL sa paparating na November 9. Ilang araw na nga lamang at masasatisfy na ang ating paghihintay. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.